Okay, patuloy po mga kababayan, magandang tanghali sa atin lahat. Patuloy po ang ugnayan po natin sa ating pong talakayan ng kagalingan at kalusugan sa ating pong binibigkas at tinatalakay na karamdamang ito ng COPD, no? Marami pong nagtatanong at hindi raw po maliwanag yung dating ng boses ko sa kabilang account ko. Pangit daw po ang sounds. Kaya po i-remind po muli ng inyong lingkod ang kagalingan ng karamdamang ito, no? Ang ating pong mantra para po sa kagalingan ng COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Diseases, which is the killer, ultimate killer of those who are suffering in this long time suffering. Kasama po dyan mga emphysema, isa lang po yun sa tawag na karamdaman, sa ganitong karamdaman, no? Kaya yung mga may bronchial asthma po, may mga sinusitis, may bronchitis, sama-sama po, rhinitis, asthmatitis, kasama po yan. Ay pagkakalooban po natin ng suggestion, at kuro-kuro. At sinasabi ko nga po mga kababayan, na kapag po kayo ay above your education is about all kinds of theory and studies, that is wisdom, wherein that is very limited and chosen, no? And that is almost hide to everybody. Kahit doktor pa po tayo ng siyensa, ay alam ko naman na alam din ninyo, siyempre chemist kayo kaya lang hindi nyo pinibigay sa tao. Katulad nga po na sinasabi ko, ang tatay ko nagtatanong na sa lahat ng ospital, pabalik-balik, bakit yung kanyang mucus hindi makalabas. Ang gusto po kasi ng tatay ko, matalino ng tatay ko. Kaya po, ang bahay namin pader. Kahit mahirap lang kami, naging pader ang aming bahay. Pader po yan ang bahay namin. Pader po to, yung aking kinakalagyan. Pader po yan. Hindi na lang po na-develop masyado. Kaya lang, puro marmol na po yung aking pong tapakan na to. Puro marmol yan. Ayan, sahig po namin, marmol lahat. Tiles lahat yan, yung aming pong bahay. Marmol lahat po yan. Kasi yan po ang hanabuhay ng tatay ko nung araw na kami pinag-aaral. Kaya yun po ang pagkakamali ko kung bakit hindi ako naging mason, hindi ako naging architect. Pinili po kasi maging doktor. Pero ito po, napapakinabangan na ng papa ko yung aking pagiging doktor. So, ang mantra po nito, mga kababayan, kung ating pong tatanong, ang mantra po niyan, kung ano ang dahilan kung bakit po tayo ay nagkaroon ng karamdaman, yun po rin ang kasagutan sa katanungan ng inyong mga paghihirap. Kung kayo po ay hihirap sa ubo, may plema tayo, may wheezing yung inyong hininga, tiredness po tayo, yan din po yung kailangan ninyong maging environment, no? Para po mawala po yung ganito mga symptoms. Kung anong symptoms, yan po ang endo ng inyong kagalingan. So, doon po rin kayo gagaling. Kailangan po natin itapon yan, no? Kaya po pag naitapon, ang mga naging causes, effect ng karamdaman natin, yun po ang gagamutin at this is you are not advised to get rid of these symptoms kasi it will help you a lot. As long as you can throw it out and dissolve it out and clear all these symptoms that is pursuing in a suitable way of cure. Ano naman po ang theory ng philosophy ng lahat ng karamdaman. Kaya po ang problema, hindi ka naman assassin. Tablete lang ang ginamit mo. Ang tanong dyan, assassin ka ba?
Yun lang po ang endo niyan. At lahat po tayo magaling. Wala po akong pinipili na sinasabi na hindi matalino. Lahat po matalino. Kaya lang ang paghihirap ng maraming taong nagkakaroon ng COPD ay nabitay, parang non-lethal injection. Injectionan, gagaling. Pakalipas ng injection, mawawala ng oxygen. Kaya po yung nourishment po ng mantra, kasama yung oxygenation. Kasama po yung air conditionized. Kailangan po mapilter natin ang mga pollution sa ating pong kapaligiran. Ayan po yan. Kailangan po natin mapilter yan. Huwag po natin alalahanin ang bayad sa ating Meralco kung tayo po ay may mga ditong problema. Para po ang airway po natin ay maging suitable. Walang hazardous chemicals na pumapasok po sa ating airway, sa ating bronchial, sa ating internal organ, lungs, no? Yung po ang gagawin natin. Wag na wag po tayong pupunta doon, no? At kung kailangan pa po natin ay magkaroon po tayo ng exposure sa vaccine, okay. It's one of the greatest not only prevention, it's about cure, no? Yung vaccine. Kasi it can prevent and it can kill infection that might possibly linger in our bronchial. And we can say to avoid all of these symptoms, kailangan po avoid natin ang exposure natin sa smoking. Mga smoke belcher, lahat na po yan. Sa mga nagwi-welding, lahat po ng mga hazardous airborne na sumasama sa hangin. So, lahat po natin na gagawin ay medication. Kung yung pong tinatanong ng tatay ko lagi sa akin at mga kapatid ko, bakit alam ko po yung formula para po magkusa na lamang mawala yung mucus sa lungs natin, yun po ay liberates. Yun po yun. At sandali lang po, may tumatawag po ang nanay ko. Nanay, pwede. Nanay, tumagin ko lang muna. Umaya na, sandali. Medyo na, kunin mo na. So, ganun lamang po yun. Tinawag lang po ako ng mama ko. So, nasana po tayo. So, yan po ang medicine, yung ating mantra. Hindi lang po to prevent infection, viruses, but to give you a good reason of treatment, no? So, it should, it should shorten our rehabilitation. If you can block all this lingering viruses, infection, nobody will become sick in this generation, no? In this moment, no? Wala pong magkakaroon ng karamdaman. So, vital kaagad po yung sinasabi ko sa inyo. Wala na po yung theory. That is reality based. No? Reality based po ang pinag-usapan natin dito. Hindi po tayo yung nasa classroom. Tapos na po ako sa classroom namin. Kaya po ang kailangan po natin ay yung secretive formula, chemist, on how you can tonic all this debris of your phlegm, saliva, and all of these symptoms will be fade away. And you can get rid of it as long as possible. Hindi na po kayo babalikan ito pag kayo po ay mayroong pang-gargle. At bukas makalawa po, ipopotage ko ang papa kung gano'n siya kaganda na. Kahit po yun natutulog, yung damage po ng clog ng baga, lumalabas po yung plema. So yung mga scar po, mawawala yung nakasapot na nandyan sa alveoli ng baga natin. Inulit ko kung ano po ang symptoms at sign and symptoms, yung po ang mantra. At is where is.
Kahit kanino ko pang magtanong na doktor nyo. Ang problema, paano mababasag yung plema na yan? Yung hindi ka na talaga iiri, na para kang tumatay ng TB. Constipated ka. Ganon. Wala na pong ganon. Napaka-stressful doon. Wala kang oxygen. Nasa 70 ang oxygen mo pag wala kang oxygen. Pag may oxygen ka, naglalaro sa 80. That is hypoxia at saka hypoxemia. Going to ischemia. No? Yung reduction po ng good blood circulation sa tissue natin. So, wala po tayong pag-usapan na. Pag-usapan po natin dito cure. Puro cure. Wala nang iba. Kung gusto nyo ako may imbisigan, bisigan nyo ako. Ito po, case of death. Judo. Baka nalilitan po kayo sa judo namin. Alam po namin ang poison na technique. Isang drops ka lang, gagaling ka. Yung po ang poison namin. To help the public about the information to the benefits of all, we want to share it at its worries. Wala po kaming inatrasan kahit sino. No way, nung pa po ako sinasabi ko wala akong inatrasan. Wala sa lingwahe po ng programa namin hanggang sa Guardians Association. Walang inatrasan ng aming association na yan. Sa tawag po ng pagbibigay ng tamang impormasyon sa kalusugan at sa ating pong safe and security ng ating pong buhay. Hindi lang po yun, sa ating pong pamahalaan. Nagbibigay po tayo. Ganyan po ang Guardians. Kaya po, sana yung gusto pong makipag-talastasan at magtatanong ka sa may katulad ko, may utak, subukan mo. Meron po ka nagtatanong sa akin, bakit daw naniniwala ko sa mga albularyong nagbubunot ng ngipin? Bakit hindi ako maniniwala? Bata pa ako noon, tatay ko. Diyan kay Dr. Cerezo, hindi mabunutan ako. Hanggang ngayon, hindi ako mabunutan. Si Dr. Cerezo, nakikita ng tatay ko. Nagdarasal lang kay Santa Filomena. Pagbalik, dala na yung ngipin ko. Kahit pa magandang babae, kahit pangit na babae, pag tinuro niya, pati bra, makukuha niya, pati pantik. Mamaya-maya, nandito na sa kamay niya. Ganun po kalupit yung doktor namin dito sa Marinduque. Hanggang sa Romblon, hanggang sa Mindoro at Batangas. Ganun po yung doktor namin nung araw. Pero lisensyado. Lisensyado, nag-aral. Kung po ninyo sasabihin na hindi totoo ang maika. Kaya nga po ako nagpunta dito sa exorcist kasi pinapagalitan ako ng mga militaring may flowers, mga general na yata yun. Ba't hindi ka naniniwala sa pagka-exorcist ng mga albularyo? Galing ka naman sa pamilyang albularyo. Kaya lang, lolo ko po, mayaman yun, lolo ko. Ako lang po ay anak ng tenant na mayaman. Mayaman yung tenant ng lolo ko. Hindi kami ang mayaman. So, sa may mga katunungan po, kung bakit ako yung naging matapang, dahil po ako nag-aral. At walang pwedeng bumangga dyan, sa tsuri po na yan. Kahit sino, pwede naming hamunin sa tawag ng kagandahang loob. At makatulong ka. Pag nawalan ka ng hininga namin sa isang oras, at bumalik ang hininga mo sa pamamagitan ng Panginoon, baka sabihin ko sa iyo, walang mamamatay sa pamilya mo, walang mamamatay sa iyong mga mata. 1,000 miles, huwag ka lamang malasong katulad ni Buddha. So, bago po tayo ay magtatapos, mga Pinoy na sumasabaybay sa programang ito, tandaan po natin, ang emphysema ay katumbas niyan ang salitang chronic obstructive pulmonary diseases. Ang asthma, doon ka po maglalanpol. Bronchitis, doon ka maglalanpol. Sinusitis, doon ka maglalanpol. Arterial. Sa puso na yon. Yung mga ventricles po niyan, nandyan yan. Yung mga valve po niyan, nandyan yan. Naluluoy. So, wala na po siguro akong bagay na makakalimutan. Basta pag nagkaroon po ng restricted na ang air flow, no? Sa airway po natin,
The breathing is your ultimate problem, and it will ended to be your best friend once you understand what I'm talking about in this streaming. Oh. Medyo magaling na po ang tatay ko, at kahit na siya ay natutulog, isinusuka niya yung plema. Yung po ang hindi magawa ng ibang magagaling ko na idol ng mga pinunta namin na ospital. Eh siyempre, sila ang lisensyado, ako naman ay lisensyado lang na ako ng kamatayan ng medisina. Siyempre kahit pa paano may pera kami kaya nagpapadoktor. Pero ang hindi po magawa ng kaming mga family doctor ay ang pasukain ng tatay ko ng plema sa layba. Kaya ako po ang gumawa noon. Katotohanan po sinasabi namin, friendly po kami sa mga nakakaintindi. At no man's land po kami sa mga hindi nakakaintindi. Hindi po kami natatakot kahit kanino. Ganun po katigas sa aming mga puso sa mga hindi unawa sa kaharian ng kalangitan. Hindi naman po ako bad boy, kaya lang halo po ako. Sa katotohanan at paglingkod sa bayan, halo ako. Ganyan po ang prinsipyo ng Carjas, non-partisan. Wala pong pinipili kami na mapaglingkuran. Sa tawag ng sambayanan at pagsuporta sa ating pamahalaan, nandiyan po kami. Kami po ay lawful abiding citizen of the law of the ating territory of the land of the Philippines. So, salute Philippines, at siguro naman ay bigay ko na. Basta ang dahilan ng lahat ng ito ay clog, phlegm. Pag nawala po yung coughing mo, whistling, tenderness, ayan po yung mawawala na. Ang kailangan po ay isolate natin ang ating pong sarili sa mga harmful, chemical, bad odor, no? Airborne, para po kayo ay maging irreversible. Kasi po, not irreversible yan eh. COPD, known as no cure killer disease in this generation. Long time ago, that is no more treatment. Kasi nga, yung plema po niya, nakakapit na doon, naging scarf na, naging espalto sa iyong bronchomonia. Sa baga mo, nakakapit niyan, kulay puti na yan. Kaya po yung kay Bishop doon, Francis, ganun po ang kakamatay niya. Hindi niya kilala yung mukha ko eh. Ganyan po kayabang inyong lingkod. Hawag po namin ang chemist niyan. Hawag po namin yan. Okay, kung sabagay, ayoko na magpuyabang sa Panginoon. Sasabihin naman, ang yabang mo naman. Pinagkaluban lang kita ng himala. Niyayabangan mo na si papagad mo sa taas. Okay, Diyos mabulos Philippines, ang inyong lingkod ay nagpapaalam at papatrol at nagsasabi muli po at muli. Kayo po ang tunay na bida at nagapagsalita lang po ang inyong lingkod. Vamos, gracias.